Hello, good morning. Ito ang inyong traidor na senador ng Pilipinas. Hayop. Ako si Trillanes. Buisit na yan. Pwede niyo akong tawaging Sony. Buisit ka, Sony. Ano yun? Sosyalan? Sony? Buisit na ito. Hindi bagay sa'yo yung puting polo mo na yan. Dapat sa'yo yung mga durug-durug na polo. Wala kang kwenta. Sa ka ring abnormal eh. Sa ka ring salot ng bayan. Nakakapanggigil na kayong mga dilawan kayo. Buisit ka. Tapos naglabas ka pa ng statement. Ipapabasa ko sa pagmumukha mo yung statement mo. Ang grupong Magdalo ay may mahabang track record ng paninindigan. Utot mo! Paninindigan ka mo ng magnakaw ng bayan, mag-traidor ng mga Pilipino, mga kapwa nyo Pilipino. Mag-visit kayo. Ang reforman nyo, ipaglaban ang mga tiwaling public officials. Puta, dapat ikaw ang unang sinachap-chap eh. Ikaw ang number 1 tiwaling official sa Pilipinas eh. Kung makapagsalita ka, akala mo malinis, hayop na ito. Andon si yung mga amo nyo, nakakulong na. Inyeta kayo, dapat talaga kayong mapalayas dyan eh. Wala kayong mga ginawa eh. Paglalaban nyo talaga. Ngayon, taong bayan ang nagsalita na kailangan na namin ipaglaban. Buisit ka. Puro kayo mga traidor. Tulong-tulong kayo para mapaalis sa pwesto. Tapos sino ang makikinabang? Kayo rin. Kasi isang asong galang ulol lang yan si Lini Lugaw na kayo ang magiging advisor kung anong gagawin niya. Plano. Punyeta kayo. Tapos kami ngayon yung sisisihin nyo. Puro kayong mga walang kwenta. Magdalo group ka pa naman. Dapat nagpatiwakal ka na doon sa peninsula pa lang. Ninakaw mo pala yung mga plato doon. Yung mga kutsara. Bakit? Wala na kayo sa bahay nyo? Bisyusa ka. Tingnan mo yung pagmumukhang ito. Ito yung kasuklam-suklam ang mukha. Traidor. Kasukasuka. Hindi bagay magpolo. Ganyan. Lakas maka-speech kung ano-anong statement ang nilalabas. Putak ka, sasabihin mo na mayroong mga bilyon-bilyong pera. Bakit yung mga baho nyo nilalagay nyo kay President Duterte, hindi nyo aminin sa mga sarili nyo? Kapanginig kayo ng laman. Visit. Kung ipagtanggol mo si Matubato, parehas kayo mga bato ang mga utak nyo. Visit, lahat mga traidor. For sure, lahat ng mga pinagsasabi ni Lini Lugaw na yon, yon? Scripted yon. Kayo yung mga nagsulat noon. Pati yung pinakamatalino yung drug lord, cuddler na si Dilimaw, Halimaw. Punyeta. Mga Magdalo? Magdalo talaga kayong mga buwisit kayo. Dapat kayo na talaga yung unang pinapatalsik dyan. Tatadyakan kayo palabas ng Senado kasi wala kayong naitutulong. Di hamak na natalo pa kayo ni Manny Pacquiao. Mga buwisit kayo. Wala kayong mga respeto. Kung hindi nyo nare-respeto yung bansa, respeto nyo yung mga tao. Kunti yun lang naman ang hinaing ng mga Pilipino. Kayo, mga pansariling lang nyo lang, posisyon ang gustong-gusto nyo. Inyeta kayo. Sarap reaction ngayon. Ayan, anong masasabi mo ngayon? Tanungin mo ang mga katanungan ng taong bayan. Bakit nung pinagluloko ko yung mga Pilipino? Inyeta ka. O sige, sa susunod naman, traidor. Hi, magpapapresko na ako ngayon. Dito ako sa kulungan ngayon. Ako si Laylay Dilimaw, Halimaw. Halata naman sa pagmumukha kung isa akong halimaw, di ba? Hindi ko na kailangan ipagsigawan pa. Sinasabi ko sa'yo, walang hiya kung babae ka. Hayop ka, protector, drug lord. Mangkukulam. Buisit kang babae ka. Ayusin ko lang yung buhok ko kasi baka pagalitan ako, sabi kay Lenny, hindi raw nagpariban. Mga punyeta kayo. Ito yung mga nababagay sa inyong hayop ka. Huwag ka nang magre-react na nandiyan ka niya sa kulungan. Mga puta kayo.
Wala kang kasing landi. Takbang ko. Inubos mo lahat ng mga security guard, bodyguard? Pinapatulang ka lang dahil sa limpak-limpak na salapi. Tinatakpan yung pagmumukha mo ng salapi. Puro kayo mga animal. Buisit kayo. Wala kayong naitulong sa bansa. Isa kang traidor, nakakapanggigil ka. Sigaw-sigaw ka pa dun sa Senado, sa preskon mo. Here I am, Mr. President! Mr. President, get me! Put me in prison now, I'm ready! Puta ka, ready? Yung scarf mo nga, hindi mo nga na kakalimutan? Sabi mo, saglit, huwag niyo muna akong ikulong kasi yung scarf ko, hindi ako ready. Iyak-iyak ka? Himas ka ngayon. Himas ka ng rehas ngayon. Ngita ka, hindi ka makakalimutan ng buong mundo kasi kahit sa impyerno, sinusuka kang walang hiya ka. Galit-galitan ka pa? Sa Senado, marami kang kakampi? Ngita ka, ito lang masasabi ko sa'yo, himas-rihas ka ngayon. Nga, wala ka na talagang magagawa kasi diyan ka na mabubulok. Di bale, matagal ng bulok. Matagal ng bulok ng pagmumukha mong hayop ka. Sasabihin mo ngayon, pa-cha-cha-cha ka pa doon sa pa-cha-cha-cha ka pa doon sa concert ng mga drug lord? Pasusuhin mo ngayon yung mga drug lord dyan sa kulungan. Para lustay yung pinaggastos mo. Wala ka talagang wala kayong naitulong sa bansa, kayong mga dilawan kayo, mga hayop kayo. Lahat kayo, pati yung mga supporter nyo, mga walang hiya, kakagalit kayo eh. Lahat nyo sila pinambaby yung mga walang hiyang yun. Mga puro mga mandaraya, mga manduloko. Ano bang tawag sa inyo? Wala na. Wala nang adjective na maitatawag sa inyo. Obos na. Inubos nyo na lahat. Wala kayong mga kwenta, patulong-tulong kayo sa international community. Bakit? May pakialam ba? Hindi sila pwedeng mangialam kasi may sariling batas ang sinusunod ng Pilipinas. Isa kang demonyo na kailangang ikulong, lusawin. Lumal na to. Ang init sa kulungan. Mainit ba? Wala kang aircon. Hindi ka pwede mag-aircon, cellphone. Kasi wala kang karapatan. Ang karapatan mo lang, ganyan. Pasusuhin yung mga kriminal dyan sa Bilibid prison, dapat doon ka sa mga normal na kulungan, doon ka nababagay. Ayop na ito. Sabihin niya sa atin na kailangan i-impeach si President Duterte. Tigil-tigilan niyo nga kami. Kayo dapat lahat ang maduro, mga buisit kayo. Posible umanong mapawalang bisa ang amnestiya ni Senador Antonio Trillanes sa kasong rebelyon. Niliwanag ito ng ilang eksperto sa batas kasabay ng pagbibigay paliwanag sa pagkakaiba ng kasong rebelyon at plunder. Alamin natin ito sa ulat ni Trixie Jaffar. Nasasaad sa Article 134 ng Revised Penal Code na ang kasong rebellion na pag-aalsa sa gobyerno ay may kaukulang parusa na reklusyon perpetwa na kahalintulad ng parusa sa kasong plunder. Ang kaibahan ng dalawa ay kailangan ng concurrence mula sa miyembro ng Kamara kung bibigyan ng amnesty ang taong nagkasala sa kasong rebellion, habang bukod tanging atas ng Pangulo ang kailangan sa pagbibigay ng presidential pardon pagdating sa plunder. Ayon kay Attorney David Robert Aquino, ang kawalan ng concurrence mula sa Kamara ay hudyat upang ituring na invalid ang amnesty at maaaring maibalik sa pagkakakulong ang may sala. Rebellion is a felony. Its nature is defined in the Revised Penal Code as well as the elements and its penalties. Plunder, on the other hand, is an offense and its nature, its penalties, elements are found in a special law, the plunder law, which we have right now. In order for amnesty to take effect, to be operative, the President needs to ask for the concurrence, not only of the Senate, but the entire
Congress, majority of the members of Congress. That's the phraseology found in the fundamental law. The act of granting amnesty to Senator Trillanes is lacking one final and important ingredient, concurrence of Congress. The current administration can do two things. One, to seek the concurrence of majority of Congress to finalize the amnesty, or, well, they could revive it if they so choose. It's up to them. And I think it's still under review by Secretary Panelo. Matatanda ang sinabi ni Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang posibilidad ng pag-aaral sa amnesty na ibinigay ni dating Pangulong Aquino noong 2010 kay Senador Trillanes at iba pang naharap sa kasong rebelyon noong kasagsagan ng Oakwood Mutiny. Sa kabila ng kaliwat ka ng pambabatikos sa kasalukuyang administrasyon, nananatili pa rin mataas ang tiwala ng sambayanang Pilipino sa gobyerno lalo na kay Pangulong Rodrigo Duterte. Batay sa eksperto, importanteng tignan ang will of the people kung pagbabasehan ang epekto nito sa economic at political stability. Still, ang taas ng kanyang rating. His rating is in the 80s, 90s. So in other words, the people, has trust in him. It appears that the attacks are not accepted by the people. You have to look at it from the standpoint of how much support he has from the business community. And it appears to me that he has the support of the business community. What's important for the Duterte government is that the people accepts their actions. Magugunitang labis pa rin ang paniniwala ng mga Pilipino sa mga adhikain ng gobyerno, lalo na sa Pangulong Duterte. Para sa PTV News, Trixie Jaafar.